Binigyang diin ni Senator Judge Robin Padilla ang kahalagahan ng alias o confidential names. Pati nga raw ang mga bayani may alias, gaya na lang ni dating Senador Ninoy Aquino. Napareact naman dyan si Senator Judge Bam Aquino. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bago pa man ang araw ng mga bayani, may pa-history class na sa impeachment court si Senator Judge Robin Padilla. Dinipensahan niya ang paggamit ng mga alias sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito, ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Juan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Bagamat hindi maalala ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia ang kanyang history class, malinaw sa kanya ang nakasaad sa batas. Sabi ni Attorney, alinsunod sa batas, pwede naman ang alias pero dapat kalakip nito ang tunay na pangalan. Sa kabila niyan, ipinunto pa rin ni Padilla ang kahalagahan ng confidential names. Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Dito na sumagot si Attorney Divina Gracia at pinuntong hindi naman kini-question ng prosekusyon ang mga alias acknowledgement receipts ng confi funds ni VP Sara. Ang kini-question nila ay kung bakit walang resibo ng mga binili. Pero si Senator Judge Padilla nanindigan at binanggit pa ang alias ni dating Senator Ninoy Aquino. Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? To be candid, Your Honor, I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Sakto namang sunod na magtatanong ay si Senator Judge Bama Aquino na napak-comment agad sa sinabi ni Padilla. Tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marcial Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho. Pero wala naman ho siyang confidential funds na, wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Dito na rin nilinaw ni Senator Aquino sa prosekusyon ang kanilang posisyon tungkol sa paggamit ng mga alias gaya ng Mary Grace Piatos at iba pa. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue. Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Ms. Gina Acosta in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. Sa nangyaring yan sa impeachment court, sinabi ni prosecution spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong na kalapastanganan na tila i-level sa mga bayani sina Mary Grace Piatos, Andy Lim, Antonio Pagong, Timon Pusa at iba pa. To be put them on the equal footing is already again an insult to the sacrifices they have made in the country. The sacrifices they have made is actually diametrically opposite to the very practice of which these confidential funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sinita ni Vice President Sara Duterte ang pagtawag sa kanya bilang mastermind ng scam. Sa pambihirang pagkakataon, sang-ayon si Yuse Claire Castro na hindi tama ang paggamit ng salitang mastermind. Pero may buwelta rin ang palasyo, partikular sa mga flood control projects sa Davao City. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. They can testify on that. Why do I say that, Your Honor? Scam at mastermind. Yan ang diretsang tawag ng prosekusyon sa kung paanong ginastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang confidential funds. We, the prosecution, we just want to call a spade a spade. To us, it is a scam, and a scam that was masterminded by the Vice President. Sa isang punto, tinawag ng testigo na brat si VP Sara.
Pinalagan niya ng bise. Kung talaga raw malakas ang kaso, hindi na kailangan ng ganyang mga madramang salita. Ang pang-iinsulto ay patunay umano ng mahinang argumento o ebidensya. Natanong din tungkol dyan ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. pero in fairness naman, maging si Castro hindi pabor sa paggamit ng salitang mastermind. Ang salitang mastermind, definitely it's a general term. Maaari mo magamit. Pero kung ipapatungkol mo ito sa particular na tao, hindi siya magandang gamitin. For me as a lawyer, hindi dapat gamitin. Hindi lang yan ang banat ni VP Sara sa kanyang inilabas na statement. Aniya, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan pero tila walang mananagot dahil ang prioridad daw ng administrasyon ang impeachment, ang paghahati-hati ng 2027 budget at ang paghahanda kung paano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto. Bagay na hindi pinalampas ng Malacanang. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Lubog daw sa baha ang lungsod ni VP Sara kung saan ang mga kapatid niya ang mayor at congressman. Ayon pa sa palasyo, hindi lang yan dahil sa ulan, kundi dahil 10 taon nang walang dredging sa lugar. Kaya inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Tison na ayusin ang problema. At kung pananagutan ang pag-uusapan, Nagsalita na rin po si Ombudsman Noying Rumulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking po dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. nauna nang bumuelta si Congressman Paulo Duterte sa pagtawag ng ombudsman sa Davao City bilang epicenter ng flood control projects. Sana raw, huwag padalos-dalos si Remulla sa mga binibitiwan nitong salita at baka ikasira ito ng kredibilidad ng institusyon. Kung iimbestigahan daw ang Davao City flood control projects, dapat hindi lang sa panahon ni Pulong kundi pati nung Nograles pa ang kongresista. Wala raw dapat piliin at dapat walang exempted sa investigasyon. Sabay tanong ni Pulong, kamusta na yung investigasyon sa trillion pesos flood control project corruption mula 2023 hanggang kasalukuyan? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pinaalalahanan ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero na huwag gawing trial by publicity ang nangyayaring impeachment trial. Dapat daw mas matimbang ang mga ebidensya kaysa sa opinyon ng publiko. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Walang ligtas. Yan ang mensahe ni Presiding Officer Cheese Escudero sa impeachment court. Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, hindi lang sa prosecution, hindi lang sa defense, kundi pati sa mga senator judges. Lahat may dapat sundin at bago niya paalalahanan ng ibang panig, inuna niya ang sariling bakuran. The chair reminds all senator judges, first, to observe the impartiality and political neutrality required by their oath and the rules. Paalala ni Escudero sa mga senator judge, may karapatan silang magtanong at sumuri ng ebidensya, pero dapat manatiling patas at neutral. Hindi raw dapat ang pagtanong ay mauwi sa pangaharas o partisan advocacy. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. Sa madaling salita, pwedeng magtanong pero huwag umaktong prosecutor o defense counsel. At kapag lumabag ang isang senator judge sa impeachment o Senate rules, pwedeng humantong sa pagsampa ng ethics case. Pero hindi lang sa mga senator judge ang may babala dahil merong Rule 18 ang impeachment proceedings. Sakop nito ang presiding officer, senator judges, prosecution, defense, ang ini-impeach na opisyal, mga abogado at mga witness. Ang punto ng presiding officer, huwag itong gawing trial by publicity. You know who you are, and based on the records, we know who you are. Just turning it into a circus
and weaponize the media to substitute public outrage for actual evidence. Para maiwasan yan, may suggestion si Escudero, magtalaga ng spokesperson na hindi kasama sa legal team. Dahil para sa mga abogado, sa court dapat lumaban, hindi sa court of public opinion. Ang lalabag, may kaparusahan. First offense, public reprimand at permanent record sa court. Second offense, multa na hanggang 30,000 pesos per violation. Kung abogado ang lumabag, pwede ring i-refer sa Integrated Bar of the Philippines o sa Supreme Court. Pati ang pananalita, may limitasyon. Kasama rin sa warning ni Presiding Officer Escudero sa mga abogado ng depensa at ng prosekusyon ang pagbabawal sa paggamit ng improper language o yung mga offensive at abusive na salita sa loob man ng korte o sa mga interviews at social media. Ginamit pang halimbawa ni Escudero ang mga salitang mastermind, scam at modus operandi na sinabi ng ilang abogado nitong mga nakaraang araw. At dito pumasok ang Facebook post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nagkomento siya sa issue ng misleading questions sa hearing. Depensa naman ni Ligutan, nagtama lang daw siya ng mali. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court ito. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. Pero para kay Escudero, kung counsel ka ng isang panig, may limitasyon ang sinasabi mo sa labas. If you are counsel for the parties, you cannot comment on the merits outside of a fair and true report of what happened. May pasaring din si Ligutan sa defense team, kaugnay sa usapin ng humility o pagpapakumbaba. The defense cannot lecture me on humility. If there's somebody who needs to be reminded about humility, it's them. It is the opposite of humility. It is pride, not to admit a mistake, or worse, call out someone who simply corrected that mistake. Sabi naman ni Escudero, maaring ang binabanggit ni Defense Attorney Christine Ferrer na pinapayagan na itanong sa korte ay ang leading questions at hindi ang misleading questions. Sumang-ayon dyan si Ferrer, pero umalma ang kasagutan noon ni Ferrer na si Attorney Lorna Capunan. I'd like to manifest though that, again, the statement of counsel is misleading because it was very clear. It was very clear, and the transcripts will show that the immediate phrase which led to my remark was not about leading, it was about misleading, Your Honor. If I heard it, if the whole legal profession heard it, if this courtroom heard it, if the outside audience heard it, then it must be, it is what it is. She had said misleading is allowed, and I responded to that, and I'd like that to be on record, Your Honor. Let us not mislead again this honorable court. Sa uli, sabi ni Escudero, malinaw ang nasa transcript ng pagdinig. Bibigyan na lang ng kopya ang magkabilang kampo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Hindi raw natatakot ang prosekusyon na iharap si Colonel Dante Lachica na siyang sentro ng usapin ngayon ng confidential funds ng Office of the Vice President. Pero giit nila, pinag-aaralan pa kung dapat nga bang gawin pa itong witness sa impeachment trial. Narito ang Frontline Report. Sa pagtalakay ng confidential funds ng Office of the Vice President, umiikot lang ito sa usapang si Colonel Raymond Dante Lachica, ang tunay na nag-disburse ng milyon-milyong pisong pera. Siya raw kasi ang inatasan mismo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon, hindi pa masabi kung ihaharap ba siya bilang testigo sa impeachment trial. Kung ang mismong lead house prosecutor ang tatanungin, I am more inclined not to present Lachica and Nolasco. My position is simple. For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. ganyan din ang pananaw ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Personally, I don't think there's any more need for Lachica.
Pero paglilinaw ni Attorney Kapunan, hindi sila natatakot sakali mang tumistigo ito. It's not in our vocabulary. No. Natatakot is not in our vocabulary. We're here to speak to the truth, and we're here to present the truth through our documents and our testimony. Yan din ang binigyang diin ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney J. Tolosa. Gate niya, may kaakibat na serious inherent risks ang pagpapatawag ng potential hostile witness. Ayon kay Tolosa, kailangan munang tukuyin ng prosekusyon kung talagang kinakailangan ang testimonya nila Chika upang maabot ang kanilang evidentiary targets. Lalo pat tumestigo naman na sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Absolutely necessary pa ba siya para patunayan namin yung essential evidentiary targets namin? Yun. So, kaya hindi pa namin masarado yung decision ngayon, hindi pa kami tapos. No? So, after we present these other witnesses pa, then we'll make a definitive decision. Pero sila Chika, handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Pinag-aaralan din daw ng defense team ni VP Sara kung ihaharap ba nilang testigo sila Chika. Ayon kay defense panel spokesperson Attorney Michael Poa, hihintayin muna nilang matapos ang presentasyon ng prosekusyon. So maybe after nitong Article 1, mag-uusap rin kami ng ating mga co-counsels para tingnan kung sino ang mga kinakailangan naming i-present. Pero sa ngayon, since hindi pa po tapos yung Article 1, hindi pa kami makapagsasabi kung sino talaga ang mga testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.